Okay guys, so ang tutorial natin ngayon is about DSA sa Java. So gagamit lang tayo ng linear search dito. So using array and string. Yan. So yan yung mga gagamitin natin for this tutorial. So ang unang gagawin natin is we will declare yung string natin. So this will be our data type. And then meron tayong variable na names dito. So obviously, pag nakita natin yung bracket na 'to, array ang pinag-uusapan natin diyan. So since array siya, so mag-a-assign tayo ng value sa kanya using yung equal natin, equal operator. Now sa array, para makapag-assign tayo ng mga value, kailangan natin ng opening and closing curly bracket. So sa opening and curly bracket natin, magkakaroon lang tayo ng double quotation, then comma, double quotation, comma, double quotation, comma ulit, and then double quotation. Tapos, let's say, semicolon. So, anong trabaho ng double quotation natin? Diyan natin ilalagay yung pangalan na gagamitin natin for linear search. So, let's say for example, we assign 5 names. So, ang first name natin will be Tin, ang second will be Kla, and ang third natin will be Crisel, and then ang fourth natin Din, and then ang last will be Chanel. So, this will be yung names na nakapasok sa array natin. So, yan ngayon yung diyan natin gagamitin yung linear search natin para sa DSA. So, ang next na gagawin natin is magkakaroon ulit tayo ng data type, and then magde-declare tayo ng target. So, yung target natin, ito yung gagamitin natin to locate or to search yung given na name na nandito sa mga options natin. Let's say for example, ang target natin naka-equal siya kay Crisel. So, ilalagay ko si Crisel dito and then semicolon. So, ibig sabihin lang yan, meron tayong given name and then meron tayong target name. So, gagamitin natin si target para sa searching ng names. Now, next is meron tayong boolean. So, ang boolean natin, data type ay true or false. So, yun lang yung nagiging value niya. True or false lang siya. Now, ang magiging variable name natin dito will be found. Kasi nga, meron tayong sinesearch or target name. Now, ang boolean natin found will be yung flag natin para if ever meron tayong nakita, isa-set natin siya into true. Kapag wala naman tayong nakita, isa-set natin siya into false. So, since wala pa naman tayong sinesearch, so isa-set ko muna yung found natin into false kasi wala pa tayong nakikita. Now, we will use yung array natin for loop para makuha natin yung value dito. Now, pagdating sa array, meron tayong tinatawag na index. So, ang index, doon nakalagay yung mga value na ito. So, let's say for example, ang si Tin, nakalagay siya sa index 0, si Kla sa 1, si Crisel 2, si Din 3, si Chanel 4. So, ang index natin, it always start with 0. And then, paso on na yon 1, 2, 3, 4, and so forth kung meron ka pang mga datas. Now, gagamitin natin yung for loop natin para makapag-iterate or makapaglakad sa mga indexes na yan. So, ang gagawin natin, ang for loop natin, i-assign natin siya sa index 0. So, ang variable ng for loop natin ay I. So, ang gagawin ngayon natin, for, at meron tayong data type na int, and then ang variable natin para sa for loop ay I. So, yan yung gagamitin natin, I. Then, equal natin siya sa 0. So, ito yan. So, ang I mo ngayon, naka-equal siya sa 0. So, ito yung I mo, ito yung index 0 mo ngayon. So, semicolon natin siya. Ngayon, remember, ang mga names na ito, naka-assign sila sa variable na names natin. So, ang gagawin natin,
Ang gagawin natin guys is I is less than. So yung paglalakad ng I natin dapat hanggang dito lang siya kay Chanel. So malalaman mo yan by using yung names natin. Control C, then Control V natin siya dito. Then, kasi gusto natin makuha yung haba ng mga datas na yan. So ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng dot, then kukunin natin yung length ng names natin para makuha natin kung ilan yung mga datas na meron tayo dito. Then semicolon natin siya and then I++. So if you are working with DSA, alam niyo na kung ano yung purpose ng I++. So since tutorial ito, papakita natin kung paano si I++. So ang I natin, ang current value niya ay 0. Ngayon, meron kang I++ dito, meaning you will add a value sa existing value natin. So kung ang I mo ay 0 siya, eto. So ang gagawin natin ngayon, so kung ang I mo 0 siya, magpa+1 ka daw, sabi dito. Yan. And then equal siya sa 1. So yung I mo ngayon, magmo-move na siya sa index 1 natin kasi nag-add na tayo dito and nakuha natin 1. Now, mag-i-iterate ulit siya, plus plus, so mag-a-add ka ulit ng another value. So equal mo na siya sa 2 ngayon. So ang I mo ngayon, magmo-move na siya dito sa index 2 natin. Now, again, plus 1 ulit, equal to 3 natin siya. So magmo-move na yung I natin dito kasi 3 na siya. Now, magpa-plus 1 ka ulit, equal natin siya into 4 and then yan, magmo-move na siya dito. Now, hindi na siya magpa-plus ngayon kasi naka-equal na tayo sa names.length. So, ito lang naman yung length ng I natin or ng names natin. So, hindi na siya magmo-move nun. So, ang gagawin natin is yun yung process ng for loop natin. So, ibabalik ko lang siya sa index 0 natin since I is equals to 0 tayo dito. And then, ang next natin, magkakaroon tayo ng condition dito. Part na to, gagamit tayo ng if condition. So, sa if condition natin, kukunin natin yung names natin. So, si names natin, kukunin natin yung current index. So, ang current index natin, 0 siya. Ito si teen. So, ang gagawin mo ngayon, since array siya, kailangan mo ng bracket dito. Tapos, kukunin mo yung current index, which is yung I is equals to 0. So, kukunin mo si I, ilalagay mo siya dito. So, ano mangyayari ngayon? So, ang names mo ngayon, equal siya kay teen. Eto. Kasi nasa index 0 ka. Now, ang gagawin natin ngayon, after nun, gagamit tayo ng dot equals. Okay? So, sa dot equals natin, chine-check mo lang naman kung yung names na yan, equal siya sa magiging target natin. So, kumbaga, yung names ba yan or yung teen ba yan, equal ba siya sa target natin na si Crisel? So, in this case, hindi siya. X. Mali. No? So, ang gagawin ng program natin ngayon, gagana yung I++, which is yung ginawa nating computation, pupunta siya dito. So, ang gagawin niya, si Crisel ba ay equal kay Cla? Okay? So, hindi na naman. So, magmo-move na naman siya nun. So, ganun yung magiging purpose ng if condition natin na to. Chine-check niya kung equal ba yung current index natin sa mga following index na meron tayo. Now, let's say sabihin natin na hanap na niya, no, kasi number 2 naman si Crisel. So later on makakapunta dito yung I natin. So mahanap niya yan. So ang gagawin natin, system.out.print. So sa print natin guys, gamit tayo ng tinatawag natin na string, sasabihin natin found at index. Ngayon guys, ang index, again, eto siya. At ang mga index natin ay 0, 1, 2, 3, 4. Now, hindi naman kasi yan yung ipiprint natin. Ang ipiprint natin, which is yung I natin. Bakit? Si I kasi yung naglalakad sa mga index natin. So, ang gagawin natin dito, plus I tayo. So, tatawagin natin yung I. Kasi siya yung naglalakad sa mga index. Siya na yung magpiprint ng mga index natin. Now, since nakita natin yung Crisel dito sa list natin at saka yung target Crisel natin, yung found natin, kukunin natin siya
isi-set natin siya ngayon into true kasi nakita na natin siya. Then we will stop na yung program natin using yung break natin. Now, syempre merong instance na hindi natin makikita yon. Baka maglagay kasi siya dito sa target natin. Sabihin natin naglagay siya ng Micaela. Yan. So, wala naman siya sa list natin. So, ang mangyayari, ang sasabihin natin sa kanya, so sa baba ng ating for loop, so ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng if. Tapos, opening and closing, sasabihin natin not found. Okay? So, ang ibig sabihin ng exclamation guys, not. So, ibig sabihin, hindi natin siya nakita. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung system.out, aalisin natin yung index, papalitan natin yung string na ipiprint natin. So, sasabihin natin, not found. So, eto ngayon yung magiging linear search natin. To continue guys, i-run natin yung program natin. So, not found tayo. Bakit? Ang hinahanap kasi natin dito na target ay si Micaela. So, ang hinahanap natin dito ay si Crisel. So, si Crisel ay nasa 0, 1, 2. So, nasa index 2 po siya. So, kapag rinan natin yung program, makikita nyo dito, found at index 2 tayo. Ito siya. Okay, so kung iibahin mo yung pangalan, let's say si Dean ang hanapin natin, si Dean kasi nasa index 3 siya. So ang gagawin natin, pag niran natin yan, found at index 3 naman siya.